Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaction opinion itong post ni Sas Rogando Sasot. Sabi lang niya, prosecutors, ano ito? Sikapunan. So, napaisip tuloy ako, ano bang ginawa ni Kapunan na parang pinagtatawanan, no? Ito, ang reaction is 7,500 ang nag-react. 6,000 ang tumatawa kay Kapunan. Ang mga ano is Ami Tuldanes, Observer, New National Bird, Kapunan. Si Kapunan ang secret weapon ng prosecution team, ang nirereglang mambabarang nagurang. Okay, so, sinerge ko kaya pala pinagtatawanan si Atty. Kapunan. Siya yung nag-announce, una, na ang prosecution hindi na i-present si Atty. Zulueta Lopez as adverse or hostile witness. Pinagmayabang nila noon na pinasubpuena nila sa impeachment court. Kaya pala nagsabi si Atty. Zulueta Lopez, ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte, prepare for Typhoon Inday. So handa siyang humarap. Biglang umatras ang prosecution. Anong dahilan? Bakit inatras nila ang pagharap ni Atty. Zulueta Lopez? Wala silang paliwanag. Kaya lang, sa nakikita ko, na-realize nila siguro na mas lalong masisira yung diskarte nila pag magsalita si Atty. Zulueta Lopez. Kasi redundancy daw ang kanyang sasabihin. Kaya lang, sabi naman ng isang abogado, sino ba yung abogado? Atty. Chico ata, Edward Chico, or si Atty. Regal Oliva, sa litigation daw, sometimes yung redundancy is good to further para mas lalong patunayan yung kaso. Kung redundancy, kasi ibang testigo naman ito di ba? Two or ang one witness, medyo kulang. Kailan kung dalawa, tatlo ang witnesses, pare-parehas ang sinasabi, di ba mas maganda? So anong sinasabi na redundancy? Yun daw ang rason na hindi na nila i-present si Atty. Zulueta Lopez. Sa totoo lang, nakita ko, natatakot sila na pag cross-examination, ang defense lawyers, makapagtanong sila kay Atty. Zulueta Lopez at maglalabas siya ng impormasyon tungkol sa nangyayari sa gobyerno na lalong masisira ang administrasyong ito, lalong masisira ang prosecution. Kaya atras. Ayan. Kaya yan ang unang rason bakit inatras at si Kapunan ang nag-announce. Ito, sa article ng Inquirer, nag-press conference sila at naglabas ng sama ng loob si Kapunan o hinanaing sa defense. Para bang naisahan sila ng depensa. Okay, defense tried to divert us from impeachment to criminal case. Kapunan. The defense panel tried to divert discussions on the impeachment case against Vice President Sara Duterte to a criminal matter and deliberately misinform the public about the evidence needed for a conviction. Counsel for Prosecution, Lorna Kapunan, claimed on Tuesday. In a press briefing after the fifth day of trial, Kapunan said that they are thankful to senator judges who steered back discussions to the merits of an impeachment case after the defense mentioned that grave threats cases should be tried before the municipal trial courts or regional trial courts and inciting to sedition RAPs before municipal trial courts.
what they have tried to do, and we are very appreciative that they brought it back to discussions of impeachable offense, because we were talking about prison penalties, that it should be the MTC that should handle grave threats cases and inciting to sedition. There is a deliberate attempt to misinform the viewing public. Yan, yung reklamo ni Kapunan. This is not a criminal case. The criminal case, yes, that is pending with the NBI, 1 count of sedition and 3 counts of grave threats. That is a criminal case pending before the DOJ. And that was the defense focus on the criminal case. But wait, this is so far from pending criminal case. Okay, ganito kasi, pati pati na si Senator Judge Vicente Soto nagreklamo. Sabi niya, naliligaw na ako. Bakit ang pinag-uusapan dito is grave threat and inciting to sedition? Dapat yan doon sa mga korte. Dapat ang pag-usapan sa impeachment trial is either high crime or betrayal of public trust. Dahil yun ang mga impeachable offenses. Betrayal of public trust at high crimes. Itong grave threat, inciting to sedition, hindi naman high crimes. Hindi naman betrayal of public trust. Kaya, tama si Senator Judge Soto na naliligaw na siya kasi dapat sa regular korte, pinag-uusapan yon. Ang problema, yung NBI, matagal nang nagsampa ng complaint sa prosecutors o DOJ, magto 2 years na. Up to now, preliminary investigation pa rin. Wala pa silang resolution, 2 years na. Kung totoong may kaso o may nalabag na batas si VP Sara, 2 years is so long. Dapat desisyonan na either ibasura yung complaint or iakyat na sa korte. Hindi dapat sa impeachment court pag-uusapan yan dahil hindi naman, maraming mga abogado nagsasabi na ang grave threat hindi sakop ng betrayal of public trust, hindi rin sakop ng high crimes. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Una ni ang balay ni Heidi Neri nga taga Barangay Tikalaan, San Alahay, Purok Tris, Talakag, Bukidnon. Sumuna ni ang iyang atop. So mga dagko na gyud og buslot. Og muna ni ang gitabang nga yero nga napulo ka buok nga di 8. May ilang iatop karon. Karon man na gyud sa pag-atop ang balay ni Ante. So natupan na gyud ang ilang balay. Mat ka Ginoo nga tabangan mi og sin kay among giatop diri sa among sulod ug sa among kusina. Salamat kaayo gyud sa tanan nga nagtabang. Oo, so ang napulo ka buok nga yero Ante nga gitabang sa inyo para sa inyong sulod og sa inyong kusina giduhan ninyo kabahin. Oo. Kay kuha na gid among abuhan og diri pud sa among sala. Dinhi sa inyong higdaanan. Oo. Oo, dadabi Ante kung mag-ulan, wag unsa man lang mo kung mag-ulan dinhi sa inyong higdaanan.
amo na lang pang saluran diri kuan mga balde lang sana. So pila na dito anti katuig ang inyong balay nga ang inyong atop nga gipulihan karon sa gitabang nga yaro? Walo na to katuig. Wal- Ang nipis pagid kaayo. 8 na to katuig. Oo. So karon pa gid napulihan. Ngano man anti sulod sa 8 katuig wala gid mo nakapalit og yero nga inyong ikapuli. Tungod gyud sa kalisod sa panahon. Tungod gid sa kalisod. So naa ba kay estudyante ante? Naa. Unsa na? Graduate na sila grade 12 ang uban. Ay, So, so kay manghudayon grade 9, grade Oo. 9. so taman ra gid sa imong estudyante imong kwartante ba? O so salamat kaayo. So, salamat sad